Ayan, nakabalik na nga kami ng Dubai. Alam nyo, ako kasi yung klase ng babae na hindi ako nakikialam ng gamit ng asawa ko. Hindi ko pinapakailaman yung cellphone niya. Hindi nga kasi ko silosa. Basta hindi ko pinapakailaman yung cellphone niya. Nung minsan, gabi na, tulog na siya. Si Usman yata, pinaglalaroan yung cellphone niya. Ewan ko, ano naisip ko, kinuha ko kay Usman. Tiningnan ko yung WhatsApp niya, dun ko nga nakita. Yung mga message niya sa pamilya niya, na madalas pala siya magpadala sa pamilya niya, daan-daan libo, ganyan. Minsan, sa isang buwan, 2 beses, 3 beses, nakikita ko kasi resibo. Masyado talaga naging lungkot ko. Naiyak ako Nalungkot at naiyak ako, hindi dahil sa madamot ako, kundi ang dami ko kasing tiniis, ang dami kong pagtitipid. Pero hindi ko siya ginising nung gabi na yun. Pero yung mga nagdaang araw, talagang pinaramdam ko sa kanya na ako galit na galit sa mundo. Ba talagang sa mundo nagalit, Nakasimangot na naman ako lagi. Hindi naman ako nagsasabi sa kanya kung ba't ako nagagalit. Basta naging ganun nga yung ugali ko, naging mapagkimkim lang ako. Kumbaga, sinasarili ko lang. Pero galit na galit ako, yung lagi nang mainitin ulo ko, ganun. Dahil lumipas nga yung ilang araw, ganyan ugali ko, lagi nakasimangot, mainit ulo. Ayaw ng asawa ko, yung nakasimangot ako, nasisira ang ulo noon. Mag-aaway na naman kami niya, magtatalakan na naman kami. Tanong siya ng tanong kung ano daw ba kinabibisit ko, ba't daw ganito ugali ko, ganyan ganito. Ayun nga, sinabi ko na, nasabi kong ganyan ay sobrang sama ka ako ng loob ko, kasi nagtitiis talaga ako, sabi ko nga sa inyo. Nung nasa Pinas kasi ako, kasi nga, akala ko talaga, hirap na hirap pa rin siya. Hindi ko kasi akalain na talagang malaki na siyang kumita nun Pero nung nasa Pinas ako, inuunti-unti nga namin paayos yung bahay, Pero yung ibinibigay niya minsan, hindi pa kasya. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung ibang alahas ko rin, naisanla ko rin, naibenta ko. Kasi nga hindi nagkakasya. Pero hindi ko sinasabi sa kanya. Kasi nga, ayoko na ng usapan at saka ayoko na mamroblema ba siya, ganun. Bago kasi kami pumunta sa Dubai, yung tatay niya at saka yung bayo kong laging kasama, pinag-umra niya pa yun. Tapos, pinapunta niya rin sa Dubai, pinagbakasyon. Samantalang ako, nung nasa Pinas ako, alam niyo ba na kaming mag-iina kahit 1 beses. 1 taon kami sa Pinas, hindi kami nakapag-mall. Hindi ako nakabili ng damit ko kasi nga, nagtitipid ako. Kaya pala, tinanong niya ako kung ano daw ba gusto ko. Sabi ko, gusto kong bilan ng damit yung mga bata sa mall, kako. Ayun, nagpadala naman ng 10,000. Yung mga bata, naibili ko ng sapatos, damit. Pero ako, hindi pa rin ako nakabili sa sarili ko kasi kakain kami doon, mamamasahe pa. Hindi kasya. Basta puro damit lang ng bata yung binili ko, saka sapatos. Tinanong niya lang ako nung may gagawin kasi sa pamilya niya, dadalhin niya nga doon at saka sa Dubai, mamamasyal. Kaya malungkot talaga buhay ko noon Alam niyo yung parang talagang pamilya niya una sa kanya. Yung parang parang kami ng mga anak niya ay wala. Umiyak talaga ako noon sa harapan niya. Unang beses niya yata ako makitang umiyak noon. Kasi kahit nag-aaway kami, hindi ako umiyak. Talaga kasing pinapakita ko na ako matatag, ganyan. Hindi ko pinapakita na mahina ako. Hindi ko pinapakita na kailangan ko magdrama ba. Nung time na yun, hindi ko talaga kinaya. Sobrang sama ng loob ko. Naiyak talaga ako sa harapan niya, sabi ko. Ang dami kong tiniis kako. Magsisimula kako ng 6:00 ng gabi. Maggagawa ko ng ice candy. Natatapos kako hating gabi na. Kinabukasan, ititinda ko pa kako para kako makadagdag sa panggastos. Kahit sobra init ng panahon kako, naglalako ako ng ice candy. Kahit sabihin pa na ibang tao na, mayaman asawa mo yan, ba't nagtitinda ka pa? Sasabihin ko lang na, hindi man mayaman asawa ko. Mayabang na ako, gaganyan lang ako. Kumbaga kahit na ano sabihin ng iba na nagtitinda pa ako, yung iba tinatawanan ako, wala sa akin yun. Sabi ko sa kanya, kahit panty ka ako, hindi ako bumibili sa sarili ko. Kahit isang t-shirt lang yata yung binili ko nung bago kami mag-flight kasi nga, isusuot ko ba? Dahil naranasan ko nga yung pagka mukha ka talagang kawawa, mukha ka talagang mahirap halos tumulong sa'yo, pagtatawa ng ka. Di ba yung itingin ng tao sa'yo, mas mababa pag mahirap ka. Kaya bumili ko nun ng damit ko, isang t-shirt yata, saka pants, bago kami pumilit pa Dubai. Pinagkakasya ko kako yung kahit magkano lang padala mo. Kasi iniisip kita kako. Tapos makikita ko kako kung padalan mo yung pamilya mo kako. 2 beses ang buwan, 3 beses ang buwan. Pinagbakasyon mo pa kung saan-saan, kako. Samantalang kami, kako ako. Tinanong mo ba ako kung saan ko gusto magbakasyon? Kako sa kanya. Ang sakit-sakit, sabi ko. Ang sama-sama ng loob ko.
Kasi ako todo pagtitipid, pagtitiis, tapos sila pala ang sarap-sarap ng buhay. Dahil nga siguro, yun ang unang beses niya talagang nakita kong umiyak talaga ng gano'n, nagsasorry siya. Hindi daw niya alam na ganun pala yung nararamdaman ko, ganyan. Yung pinapadala daw niyang pera para daw sa lupa yun. Alam niya itong tinatayuan ng bahay namin. Hinuhulugan niya kasi ito noon nung pandemic. Noon niya nabili ito yung pinatayuan namin ng bahay na to. Nakikipaghiwalay na naman nga ako noon kasi nga sawang-sawa na ba ako? Hindi ko ng hirap ba? Pagtitiis na naranasan. Kahirap pala ako ng ganito, kahirap palang mag-asawa. Kasi nga, nung dalaga ako, di ba, wala ka mainiintindi. Sabi ko pa sa kanya, noon ka akong hirap na hirap tayo sa buhay, kako. Nung wala tayo halos makain, nasan ba sila, kako? Wala ka naman kahit isang kamag-anak kako ya. Kahit sabihin ko kako sa'yo na humingi ka ng tulong sa kanila, hindi mo ginagawa kako. At sinasabi mo nga na kaya mo, kaya natin dalawa. Tapos ngayon kakong nakaluwag-luwag ka, kako. Ako, kakalimutan mo na kako ako. Hindi ka naman kako nila tinatawagan na. Nung kakong hirap tayo, hindi mo naman sila araw-araw katawagan na. Sabi naman sa akin ng asawa ko, dati daw hindi pa uso yung WhatsApp ba at saka wala pa silang internet noon. Hindi naman kako ikaw yung paboritong anak ka. Ba't ngayon kako ikaw na ang paborito? Basta, ganyan ako noon. Ganyan ang pag-iisip ko sa kanila noon. Kaya nga parang may inis ako't galit noon sa kanila Basta, ganyan yung mindset ko dati. Kasi nga, feeling ko talaga noon ay kaagaw ko ba sila sa asawa ko, katunggalian ko sila, ganun. Ayun, nagsorry naman yung asawa ko, tas ayun, uuto-uto ako. Bukas, bili tayo ng damit mo, ganyan. Bili tayo ng gold mo, ganyan. Ayun, uuto-uto ako. Syempre, nakarinig na naman ako ng gold. Nauto na naman ako. Sabi ko sa kanya, basta kako, ayoko na ipaparamdam mo sa akin. Ayoko na malalaman ko na hindi ako ang inuuna mo, hindi kami ng mga anak mo, kako. Kasi kako, nung hirap na hirap ka, kako, nung hirap na hirap tayo sa buhay, kako, nanatili ako sa iyo yan. Ako yung kasama mo, kako, nung hirap na hirap ka. Tapos, kako, makaluwag-luwag ka pala. Wala na ako, kakalimutan mo na ako. Dapat nga, kako, pasarapin mo na buhay ko Simula ngayon, kako, hindi na ako magtitipid. Kakainin ko na kako lahat ng gusto kong kainin. Pag may gusto kong damit, kako, bibiling ko na. Kasi, ang style ko, pag may gusto kong damit, pag tinignan ko presyo, pagka medyo mahal, mga 30 dirhams, ganyan, 25 hindi ko bibilin yan. Kasi, walang pera, iniisip ko, nagtitipid nga ako. Pero, ngayon, kako, hindi na. Kakain ako ng gusto ko. Kaya, ayun, hindi na ako nagtitipid na masyad. Pero, ano pa rin ako, yung hindi naman todo-todong waldas. Sabi ko nga ay kung sila hingi ng hingi, ako rin, hingi na rin ng hingi. Pare-parehas na lang kako. Kasi naman ako, tipid-tipid, diba? Iniisip ko siya na namumroblema siya, ganyan. Sila kako, hingi-hingi. Ay, akako, pati ako hingi-hingi na Ade, sumakit man kako ulo mo, kami na dahilan lahat. Hindi yung ako nagtitiis sila hindi. Ganyan yung mindset ko dati Ade, ayan na nga, nagkabati na kami. Kahit papaano, hindi na kami madalas mag-away nito kasi nailabas ko na sama ng loob ko Saka kahit papaano, naintindihan niya na, nalaman niya yung hinanaing ko. Nung minsan, alam nyo ba, may problema na naman sa kanila. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit maliit na problema lang, sinasabi nila sa asawa ko. Ngayon, may time na yung asawa ko, sobrang taas ng sugar, nag 500 plus. Yung noo kanyo, magana. Basta namamaga yung noo niya, tapos parang nalalabo daw yung mata niya. Gabing-gabi na yun, nating gabi. Sa inis ko talaga, sabi ko sa kanya. Kasi kako yung pamilya mo lahat na lang ng problema, sinasabi sa'yo Kaya nag-iintindi yung isa. Nag-iintindi siya. Nai-stress. Ay, sabi ko, i-message ko yung pamilya mo. I-message ko talaga. Pero syempre, ang message ko naman ay hindi naman yung talagang masakit na masakit. Sabi ko ay nagsalam ako, kamusta, ganyan. Sabi ko, pwede ba kako na kung may problema man dyan, kako, kung maliit na bagay lang kako, wag na munang sabihin sa asawa ko. Kasi nga kako, namumroblema, nai-stress kako, tumataas ang sugar. Paano kako kung sobrang taas ng sugar may mangyari sa kanya kako? Paano na lang kako kami? Tapos, ayun, yung asawa ko naman, sabi ko, matulog ka na uli. Pero alam niya na minessage ko. Naku, mama, sabi niya lang sa akin. Minessage ko na, sinend ko na. Akala niya, hindi ko isesend. Sinend ko. Tapos, ayun, kinabukasan, kausap niya yung pamilya niya. Tapos, ayun nga, ang sabi, kung ang tungkol daw sa pera, kapay
ang problema ay wag na daw silang alalahanin, wag na daw silang padalan, ganun. Ay sabi ng asawa ko, ay hindi, sabi nag-aalala lang sa akin si Amna, ganyan. Ipagtatanggol naman ako ng asawa ko noon, hindi man ako sisirahan din noon. Parang hindi nila nag-gets yung ibig ko sabihin na wag na lahat ng problema sinasabi sa asawa ko. Akala siguro nila tungkol lang sa pera yung sinasabi ko. Sa akin, kako, hindi kita pinipigilan kako tumulong sa pamilya mo kasi tumutulong din siya sa pamilya ko eh. Pero sabi ko, yung tama lang naman sana kako. Wag naman yung sobra-sobra. Basta simula noon naman, sinasabihan ko yung asawa ko na mag-ipon, magtabi ng pera, para kung sakali na dumating yung panahon na kailanganin namin, may madudukot, di ba? Pero iba nga kasi mindset niya. Ang mindset niya, ang isipin daw yung ngayon. Wag daw isipin yung bukas, ganun. Ay mahirap makipagtalo talaga, kaya hinahayaan ko na lang. Pero ngayon, kahit papano, ay parang natauhan na rin yung asawa ko na kailangan pala talaga mag-ipon. Ewan ko lang ha. Kasi paulit-ulit naman pangyayari yan eh. Yung kunwari mag-iipon eh, pero hindi naman natutuloy na mag-ipon eh. Pero sabi na naman niya sa akin ngayon lang, kailan lang nag-usap na naman kami. Kasi kahit papano, ngayon ay okay na naman yung sitwasyon niya eh. Pero nung last year talagang sobra tindi ng pangyayari. Talagang lumuha na naman ako ng kapiranggot. Pero ngayon okay na naman. O, sabi ko ngayon, kako, dapat mag-isip ka na. Oo daw, ngayon daw nakapag-isip na siya. Kailangan namang mag-ipon, ganyan. Pero ewan ko kung salita lang ba yun o tututuhanin niya. Ang sabi ko nga sa kanya, ako kako, hindi na ako naniniwala. Kasi ilang beses na kakong sinabi mo yan eh. Ngayon daw maniwala na ako kasi totoo na. Eh sabi ko, pag nangyari na lang kako, saka ako maniniwala. Pero sa ngayon kako ay ayoko nang maniwala. Tapos mga ilang buwan lang ay yung hipag kong dalaga dati ay ikakasal na. Niyayaya nga kami ng asawa ko na umuwi. Ayoko naman umuwi noon. Sabi ko ay ayoko kako. Wala akong gold kako. Sabi ko na lang, wala akong gold. Yung mga hipag ko kasi na may mga asawa na malalaki mga gold noon. Tapos ako kako, wala. Pero ayoko lang talagang sumama. Napapagod kasi ko sa biyahe. At saka wala akong walang interest. Hindi pa ako nagba-vlog noon eh. Kung vlogger na ako, baka sumama ako noon. At saka siguro nga kasi parang may hinanakit nga ako sa puso ko kasi. Kaya ayoko sumama. Ganun nga ako kasi dati. Siguro nga kasi feeling ko talaga ay karibal ko sila. Ganun. Karibal ko sa asawa ko. Kaya ayoko kako. Isasama na lang daw niya si Usman o kaya si Mariam. Sabi ko, tumigil ka kako. Kung gusto mo kakong pumunta, ikaw na lang mag-isa. Kaya ayun, umuwi siya mag-isa. Kami ng mga bata, naiwan. Binigyan niya lang ako ng allowance namin. Tapos ayun, umuwi siya. Ay nagkataon naman, nung ando na siya, ilang araw lang dapat siya nun eh, 1 week ba o 5 days, ganyan lang. Nung nagpa-swab test siya, ewan ko, parang nagka-problema. Napaaga ba o hindi agad lumabas yung result? Basta ganun, hindi siya agad nakabalik. Pero ilang araw lang naman hindi agad nakabalik. Buti nga ka ako sa'yo, sige. Uwi-uwi ka pa kako, ano? Tapos ako, magdadarama naman ako, wala na akong pera kako. Kahit na may pera naman ako, ano? So ugali ko. Ang gagawin niya, yung kaibigan niya, ganun. Pakakatukin lang sa pinto namin. Mag-iwan doon ng pagkain at saka pera sa may doorknob, isasabit. Tapos lumipas na naman ng mga ilang buwan, sabi niya sa akin, ay lumipat daw kami ng bahay sa may merong kwarto ang kunin namin. Kasi nga, studio type lang tinitira namin lumalaki na daw sila Mariam, si Usman, para daw may mapaglaruan ba. Maliit lang kasi space namin. Kukuha daw kami ng may kwarto, may sala para makakalaro-laro. Sige kako, kung kaya mo kako, kumuha tayo ng mas malaking titiran. Akala ko naman, totoo yung niya, hangarin. Totoo yung hangarin niya na para kay Usman. Noon pala ay hindi.